Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Today gagawa na naman tayo ng simple pero super flavorful fried rice na pwede ninyong kainin as a meal or side dish. Perfect po ito kung meron po kayong mga natirang kanin during tanghalian or hapunan. Very minimal lang po yung mga ingredients, napakadali lang pong gawin. At without further ado, mag-start na po tayo. Ito na po yung ating mga ingredients. 2 cups na kaning lamig or any leftover po na kanin. About 4 ounces na giniling na karne, mapababoy, mapabaka man yan, or mapamanok. Scrambled egg, isang buong itlog, binati ko lang po yan. 1 tablespoon na oyster sauce, any brand po, pwede nyo pong gamitin. 2 tablespoon po na soy sauce or tuyo. 5 perasong dinikdik na bawang. 1 medium size na sibuyas, pwede po kayo gumamit ng puti or pula. Hiwain nyo lang po ito ng dice na maliliit. At 1 cup na carrots. Dice din po, uniform lang po yung hiwa nyo katulad po sa ginawa nyo po sa sibuyas. So mga katropa, first, i-marinate po muna natin yung ating karne sa salt and pepper. So yung ginamit ko pala dito na karne is beef topside, bali hiniwa ko lang ito ng maliliit. Pwede rin po kayo gumamit ng beef ground or pwede rin po kayo gumamit ng iba pa pong uri ng karne katulad po ng baboy, manok, etc. po. Kung ano po yung gusto nyo pong flavor. So i-mix na po natin yan hanggang mag-incorporate po yung mga nilagay nating mga ingredients. At maglalagay din po ako dito ng 1 teaspoon na cornstarch. Ang purpose po niyan, para hindi po mag-dry yung ating karne during po sa ating pagluluto. Sa isang frying pan, mag-init lang po tayo ng mantika over medium-high heat. Then, ilagay po natin yung ating ground beef na na-marinate. Lutuin hanggang maging brown at maluto po evenly yung karne. Stir lang po natin at hati-hatiin natin gamit yung spatula para hindi po buo-buo yung nilagay nating karne. Lutuin natin ito about 2 to 3 minutes hanggang maging well done. And then, alisin po natin sa pan at iset aside po natin. Pag nakita nyo na po na medyo nag-brown na po yung ating karne, okay na po yan. So step 2, on the same pan, maglagay lang po tayo ulit ng konting mantika and then gisahin po natin yung ating mga aromatics. So umpisan po natin sa ating bawang. Saute lang po natin yan hanggang maging golden brown ng konti. At isunod na po natin yung ating sibuyas. Gisahin na po natin yung ating mga aromatics at hintayin po natin na mag-translucent po ng konti yung ating nilagay na sibuyas. Pag nag-translucent na po yung ating sibuyas, ilagay na po natin yung ating carrots. Lutuin po natin ng about 2 to 3 minutes hanggang lumabot po siya ng konti. Besides po, sa nilagay ko po mga vegetable dito, pwede pa po kayo mag-add ng green onion or spring onion para lalo pong mas mabango. Wala lang po akong available na spring onion ngayon, kaya hindi ko po nailagay. And then, ilagay na po natin yung ating scrambled egg. So, ginamit ko po dito, isang itlog lang. So, the more po na marami kayong ilagay na itlog, of course, mas masarap. Continue lang po sa pag-stir hanggang maging half cook po siya. And then, ilagay na po natin yung ating karne na niluto kanina. Yan. And then, stir lang po natin ng konti para mag-incorporate po yung mga lasa. And then next, ilagay na po natin yung ating kanin.
Break up lang yung mga clumps using your spatula para evenly po na maluto. Stir po natin for about 2 to 3 minutes hanggang uminit ng maayos. So guys, I suggest na mas maganda pong gamitin dito yung mga day-old rice para hindi po siya malata at hindi po siya buo-buo. Madali po siyang paghiwa-hiwalayin during po sa inyong pagluluto. Yung ginamit ko po dito, ito po straight galing po sa sinaing and then pinalamig ko lang po. So kung inyo po napapansin, medyo may buo-buo po siya. But later on po ay maghiwa-hiwalay din po yan. So ilagay na po natin yung ating toyo, yung ating soy sauce, at isunod na po natin yung ating oyster sauce. And then continue lang po sa pag-i-stir hanggang mag-incorporate po yung mga ingredients na ating inilagay. So ilalagay ko rin po sa description box ang lahat po ng mga ingredients na aking ginamit dito. At para po sa ating pang finale, pang finishing touches, maglalagay po ako ng sesame oil. This is an optional ingredients. Ito po itutulong para lalo pong bumango yung ating chow fan. So mga katropa, hindi nyo po kailangan pumunta sa mga restaurant, sa mga Chinese restaurant para umorder po ng chow fan. Sundin nyo na po itong aking recipe at sigurado pong mag-i-enjoy po yung inyong pamilya. So ayan mga katropa, ready to serve na yung ating simple fried rice. Pwede nyo po itong kainin on its own or i-partner sa kahit anong ulam. Perfect din po ito for busy days or kung gusto nyo ng budget-friendly meal. Okay? Kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, don't forget to like, subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo sa mga susunod kong lutong bahay recipes. Ito po, si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!